Mga announcement. Sunday ay meron tayong pagtitipon dito sa morning. 8:30 aking Sunday School. Supportan natin ang ating Sunday School kahit inspire. Kami mga tagapagturo kapag namin tumadalaw yung mga estudyante namin o yung mga Jesus. Ito ay nasa Philippians chapter 2 verse 9 hanggang 11. Ang ibig sabihin nito, kung sinabing Lordship of Jesus o pagkapanginoon ng Jesus. Pilipinas ang presidente dito ay hanggang 6 na taon. Ang mga senador, 6 na taon din. Pero pag ikaw ay pasok doon sa from 7 to 13 yata o 12, ay 3 years ka lang. Okay? Pero pag 1 to 6, pasok ka doon, ikaw ay 6 years na manunungkulan. So, ang ibig sabihin naman nito, sa mundo ito, sa mga tao, ay pansamantala lang yung kapangyarihan. Ngunit si Jesus, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, because of Jesus' humility, ay itinaas siya ng Diyos. Binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ang big idea dito, Jesus is not only Savior, but also Lord of all. Kaya tinawag siyang Lord of Lords, King of Kings. Yeah. A name which is above every name. Number 1, of Jesus. Yung pagtataas, itinaas si Jesus. Yung word na the wherefore, yung Pagkita ko din sa Tagalog. Dahil dito, usang tinaas ng Diyos. Yung salitang wherefore, o dahil dito, dahil sa kanyang humility. Pag binasa mo yung 5 hanggang 8, kasi 9 na itong binabasa natin, ay makikita mo doon na yung kanyang pagpapakumbaba ang naging dahilan kung bakit siya itinaas ng Diyos. Kaya tama ang Biblia, ang nagpapakataas ay ibaba, ang nagpapakababa ay itataas. So, ito ang turo ng Biblia. Exalted Him. Kaya ang nagtaas sa Diyos, ang nagtaas kay Kristo ay Diyos. Alam naman natin, may tatlong persona ang Diyos. God the Father exalted Him. Kaya hindi tao, kundi Diyos mismo ang nagangat sa Kanya o nagtaas sa Kanya. Hindi katulad ng mga politiko, hindi katulad ng mga hari, ng mga presidente sa atin, sa mundo nito. Tao ang nagtaas. Tao ang nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. Okay? Dito, kaya hindi ito basta-bastang kapangyarihan, hindi ito basta-bastang exaltation o pag-aangat sa Kanya, pagtaas sa Kanya, kasi Diyos mismo ang nagtaas sa Kanya. Sabi dyan, natawag na greatest name, the greatest name. Ang pangalan na higit pa sa lahat. Yung word dito na Panginoon, yung Lord, yan ay sa Greek word ay curious. No? Hindi po yung word na yung sa English ng curious. Pag ikaw ay nabigyan ng ganyang karangalan, hindi na makakalimutan yung pangalan mo sa AFP o sa PNP o sa dadaming lakas. Okay. Ito, sa verse 10. Okay, basahin mo natin yung 9 para maliwanag. Given Him a name which is above every name. Number 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. So meaning, ang naging resulta, hindi ng mundo, hindi lahat ng nilikha, lahat ng may buhay ay luluhod kay Jesus. Lahat ay magsasabi ng kanyang pangalan na siya yung Panginoon. Kaya hindi lamang siya kikilalan dito sa lupa, sa langit, universal. Kung mayroon man nilikha sa ibang planeta, hanggang doon, ikilalanin siya kasi tinaas siya ng Diyos. Sabi diyan, every knee shall bow. No? Lahat ng mga anghel sa inyo, sa ilalim ng lupa, ay magpapasakop sa Kanya. Patulad ng sinabi niya doon sa Matthew chapter 28, verse 18, kaya malakas ang loob ko, panangaral ko ng salita ng Diyos. Sabi niya, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan. Ipasahin ka natin, 28 verse 18, baka naman po. Okay? Kaya magpapasakop sa Kanya, ito, pag ginamitan mo ng pilosopo, hindi mga kapatid, naniniwala na si Jesus ay Diyos, na pinapaniwalaan ng Diyos ay ang Ama.
Pakinggan ninyo ako. Dito, makikita mo dito, sino ba naman ang langit? Di ba pati yung Ama? Di ba pati yung Ama mapasakop sa Kanya? Kikilalanin siya. At nangyari naman talaga yun, kinilala siya. Hebrews chapter 1 verse 8. Kinilala siya. Hebrews chapter 1 verse 8. Pakinggan. Si Jesus ay tao lamang. Kasi ang kalikasan ng pagpapakilala kay Jesus sa Biblia, siya ay naging tao, pero bago siya naging tao, siya ay Diyos. Yun ang hindi matatanggap. Pero, ayaman sila kanyang tanggapin. Kasi darating ang panahon na tanggapin nila yan eh. No? Yun sabi ng Bible eh. No? That the name of Jesus every knee shall bow. Ang mga iglesia ba? Wala silang heaven, and things in earth, and things under the earth. No? Ipapasakop sa Kanya. Every knee shall bow, willing o hindi, luluhod ang lahat sa Kanyang kapangyarihan. Biro mo yun? Kahit yung mga tao na mga antikristo, o someday, o sa future, nagalit kay Jesus, hindi naniniwala sa Kanya. Pagbaba niya, sa Kanyang kaluwalhatian, sabi ng Biblia, lahat ay luluhod. Lahat ay magsasabi, siya nga ay Panginoon. Sabi nga ni Jesus, sabi nga ng Revelation, pati ang umulos sa Kanya, yung sumibat sa tagiliran niya, na hindi naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Sa panahon na yun, naniniwala sa Kanya. Diyos pala yung Kanya, tinuhog. Kaya masasabi nga doon, mabuti lang, mabuti lang sana kung hindi siya pinanganak. Parang pasumpa yung kanyang kalagayan. No exception. Maging hari o mahirap, manampalataya o hindi, o mga antikristo, sabi ko, ay lahat kikilala sa Kanya. Ganun ka tindi yung exaltation na binigay sa Kanya ng Diyos na pagkilala sa Kanyang pangalan. Ano pinagmulan? Yung Kanyang pagiging mapagpakumbaba. Yung Kanyang humility. Kaya huwag po kayong matakot mabuhay sa mundong ito na meron kayong humility, meron kayong pakumbaba. Di bali nang makilala ka bilang mapagpakumbaba kaysa makilala ka bilang mayabang. Amen? Kasi doon tayo tinawag. Si Jesus, sabi niya doon sa Philippians chapter 2 verse 5, itong text natin, magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo. Di ba ganun nakakalay? Magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Tulad lang ako ng Jesus. Ayan. Imitator. Tayo tinawag para mag-imitate kay Christ. Kaya kung ganito si Kristo, nabuhay siya, meron siyang humility, dapat ang mga disciple ay kahit marami kang malaman, kahit marami kang maintindihan sa Biblia, kahit ikaw na pinakamagaling sa theology, dapat humble pa rin. Okay? Simple pa lang, sabihan ni Pastor Joby, simple lang tayo, pero simple lang. Kasi lang, simple lang, pero yes, pagpakumawa, pero nakikita mo, may ginagawa. Mayroong masasabi, mayroong sinasabi. Yung sinasabi dapat hindi naman galing sa bibig mo. Pakita na lang sa ginagawa mo. Okay? Okay? Kaya, kapatid ang lesson nito, walang disciple na mayabang. Meron ba dito mayabang? Ito mo, amen daw. Sabi na natin, may mayabang dito eh. Ulitin ko ulit, meron mo mayabang dito? Nabigla lang pala. Yeah. Dapat walang disciple na mayabang, okay? Kasi pag mayabang ka, hindi ka disciple ni Jesus. Sino ba yung mayabang? And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Nakikita niyo yung word na the confession. Hindi lang pag-iisip, kundi hayagang pagsasalita na ipapahayag na si Jesus ay Diyos. Kaya sinabi ng Biblia sa Romans chapter 10, no? Ang sino mang Mesiyas at King o Hari, no? Yung content. Alam natin na hindi natin yung content yan sa pangantay ng mga may gumawa ng content. Okay? Number 3, the goal. Ano yung goal?
to the glory of God the Father, ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Lahat ng ginawa ni Jesus, yung kanyang ministry dito sa lupa, yung kanyang katawang tao, yung kanyang pag-akyat sa langit, yung gagawin niya pa sa future na pagbabalik niya, lahat ng yun ginawa niya yun para sa kaluwalhati ng kanyang Ama. Okay? Ito ang pinakamagandang ugali ng disciple. Gumagawa ka, nagtrabaho ka sa karya ng Diyos, hindi para sa kaluwalhatian mo, hindi para magpasikat ka, hindi para itaas ka. Kundi gumagawa ka para itaas mo ang Diyos mo. Itaas mo ang ginagaya mo, si Kristo, ang Panginoon mo, ang Lord mo. Okay? Yun ang tamang ugali ng isang disciple. Tulad ng witness sa korte, ito ang illustration na ito. Kailangan niya magsalita ng katotohanan, dating ang araw na lahat ay magpapatotoo na si Jesus ay Panginoon. Ito ang ibig sabihin niya. Hindi na lang sa isip, kundi ipapahayag talaga. Na totoo nga, si Jesus, yung mga ANC, yung mga Mormons, yung mga Jehovah Witness, yung mga Islam, yung mga Muslim. Dati yung panahon, maniniwala yan na si Jesus na ay Diyos. Okay? Sa future yun. Okay. Application. Bow now, not later. Parang ito, bukas o hindi next day o sa future pa. Ngayon na. Kala ko bow eh. Kala ko bow now. Mas mabuti ang magpasakop ngayon kaysa pilit na magpayuko o na pagyuko sa paghuko. Yung ibig sabihin niya. Kung magpasakop sa Diyos, ay hindi ka na kasama dun sa hahatulan. No? Kasi wala ka rin magagawa eh. Ang turo na ito, wala ka rin magagawa. At ayaw maniwala ngayon, kasi yung panang maniniwala ka rin. Kaya, ang ito yung prophetic message to eh. Maniniwala ka rin, wala ka rin magagawa. Kasi ito talaga nakasunod sa Biblia. Okay. Live under His Lordship. Ang sabi niya, ang tunay na Kristiyano ay sumusunod sa kanyang salita. Number 3, proclaim His Lordship. Ipahayag mo ang kanyang pagkapanginoon, yung pagiging Panginoon. Ibahagi sa iba na si Jesus ay Panginoon. Okay? Kaya, pag tayo ay nagsishare, kaniwalaan nila, kaniwalaan ng binabaginan mo ng gospel na si Jesus ay Panginoon. Okay? Kaya nga, ang mga ANC ayaw nila, nagagalit sila kapag pinapatanggap sila. Sumbong sa akin yung aking pangalan na kapag ng pastor sa mga ay Panginoon. Siya ay Hari.